Magandang araw mga boss, ilang linggo pa lang daw napapagawa itong kabrader ko, itong pang-ilalim niya. After magawa, hindi siya nagpaalay ng gulong, kaya kung makikita niyo yung gulong niya, sama ng kain. Kaya sinamahan ko siya magpaalay dito sa kakilala ko. Ang problema, may pahabol siya, mayroon daw ugong siyang naririnig dito sa driver side kapag tumatakbo itong sasakyan. At nang kinalog ko nga itong rotor disc, kung makikita nyo, nako, may problema ito sa bearing kaya nakakarinig ka ng ugong, sabi ko sa kanya. At dahil sa busy pa yung mag-aalay nitong gulong, nagpaalam ako sa kanya na check upin ko muna itong bearing baka makuha sa higpit. Gamit ako ng yabi tubo dyan mga boss, subukan ko muna luwagan itong nut niya. Kaya lang napansin ko mga boss, ang higpit. Actually sa mga na-experience ko, pag kumalog na itong bearing, itong nut, lumuluwag na rin yan. Lalo na't itong wheel hub niya kumakalog na rin or umuuga na, dapat itong nut maluwag na rin yan. Unang-una, kailan lang napagawa ng kabrader ko itong pang-ilalim niya at kasama sa ginawa itong bearing pati yung brake pad. Luwagan ko muna itong bolt and nut niya dito sa wheel hub. Number 14 yung bolt and nut dyan mga boss. Kaya ko naman luluwagan itong bolt and nut niya dito sa wheel hub dahil nga yung flat washer dito sa bearing hindi siya gumagalaw, parang stuck up. At sa nakita ko dito mga boss, may mali sa pagkakagawa. Sumobra sa pagkakahigpit ng nut kaya yung wheel bearing nito bumigay agad. Kaya nga pati yung flat washer nito mga boss sumiksik dito sa loob ng wheel hub eh. Tanggalin ko muna itong brake caliper. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 14. Dalawa lang naman yung bolt na tatanggalin nyo dito sa brake caliper. Pag natanggal nyo na yung dalawang bolt, pwede nyo nang iangat itong brake caliper. At itong dalawang brake pad, tatanggalin ko rin yan. Kita nyo naman makapal pa yung brake pad dahil nga sa kapapalit lang din daw niyan. Tapos dito naman sa brake caliper holder, tatanggalin ko rin yan. Gagamit ka dyan ng socket wrench na number 17. Meron kasi ang dalawang bolt na tatanggalin ka. Yung sa baba, natanggal ko na yung unang bolt. Ito na ngayon yung pangalawang bolt na tatanggalin ko. Yun lang, nalaglag na yung holder. Hugutin ko na ngayon itong wheel hub niya kasama itong rotor. Kaya lang talagang mahigpit siya mga boss. Ayan yung patunay na sobra-sobra sa higpit itong nut. Kaya mabilis bumigay yung wheel bearing niya. At yun nga, after lang ng ilang days, nakakarinig na daw itong kabrader ko ng ugong habang umaandar itong sasakyan niya. Patunay naman mga boss na mahigpit masyado yung pagkakalagay nitong nut niya dahil nga yung flat washer niya, kung makikita nyo, ang tagal kong tinanggal yung flat washer niyan, edited lang ito. Sumiksik kasi siya sa loob nitong wheel hub. Pati yung wheel bearing yan mga boss, yung outer, sumiksik din siya dito sa loob ng wheel hub niya. Kaya kung makikita nyo, di ba pinalo ko, buti bumitaw agad. Ito naman yung outer wheel bearing niya mga boss, kung makikita nyo, ayan o. Kailan lang ito napalitan? Stuck eh o. Stuck. Kaya umuugong, nakakarinig ka ng ugong. Yun mo, oh, naku po. Ayun ang problema, mabigat ang problema. Oh, Ano? bulog yung bearing. Sabi ko sa'yo, kinayod na eh. Kaya nga, paano di Kinayod eh. Naayod siya. Yan ang patunay mga boss na sobra-sobra ito sa paghigpit nitong nut sa bearing. Pati nga itong inner bearing niya mga boss, kalug na rin yan, kaya palit na rin yan ng bago. Yun lang, doble gasto si customer. Kaya lang kahit palitan ko ito ng bagong wheel bearing niya, hindi pa rin mawawala yung problema dahil nga sa itong wheel hub niya, nakayod siya. Kaya itong housing ng bearing, kalug na sa loob. Pag ganyan mga boss at kulang ka sa budget, pwede mo naman pa-build upan itong wheel hub mo sa machine shop. Para yung housing nga nitong wheel bearing mo, humigpit siya at hindi ka mapagastos ng malaki. Ganon. Kaysa naman bumili ka ng bagong wheel hub mo, napakamahal niyan. Ito mga boss, ipakita ko sa inyo, ilagay ko itong housing ng bearing. Kita nyo, oh, kalug na kalug siya eh. Pag ganyan, talagang kahit palitan mo ng bagong bearing yan, wala din, uugong pa rin siya. Kaya pag nangyari sa inyo yung ganyang problema, dalhin nyo lang sa machine shop, pa-build upan nyo yung paglalagyan nyo ng housing ng bearing. Kayang-kaya na nila yan mga boss. Ito nga, ang laki ng kinain dyan mga boss eh. Kaya medyo matagal nung pinaano ko yan eh, pina-build upan ko. Close up ko ng camera mga boss, sipatin natin itong pina-build upan ko. Actually mga boss, kung makikita nyo, ginto na yung ginamit kong pang build up dyan. Para yung ilalagay ko na bagong wheel bearing dito sa wheel hub niya, hindi siya basta-basta kakalawangin. Joke yon. Alam niyo mga boss, kung hindi lang ganyang kaluwag yung nangyari dito sa wheel hub ni customer, kahit sana daplis lang, medyo umiikot lang yung housing nitong bearing, may paraan pa ako dyan na hindi na siya kailangan magpamasin shop. Masisikipan ko yan. Kaya lang sobrang nasa luwag eh. Talagang ang paraan talaga dyan, ano na, machine shop na. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinalagay ko na itong housing ng wheel bearing. At dahil sa okay na yan, dito naman ako sa
inner housing niya. Ako na yung magkakalas niyan mga boss. Kayang-kaya ko na yan syempre. Sisiling ko lang naman palabas itong inner housing nga nitong wheel bearing. At dahil nga sa natanggal ko na itong housing ng inner bearing, ito na ngayon yung bago. Ikakabit ko na rin yan. Sa pagkabit yan mga boss, madali lang naman oh. Tingnan nyo, gayahin nyo lang kung paano ko yan inilalagay. Kasi kung ipagagawa nyo pa yan mga boss, naku, mapapagastos ka lang. Kung ikaw na lang ang gagawa, makakatipid ka. Kung makatagpo ka pa ng mga taong galit na galit sa akin, naku, yari ka na. Yung laging nag-aabang na magkamali ako para makapuntos sila. Napanood niyo yung road test ko na sasakyan na pinatakbo ko sa highway na almost umabot ako ng 80 kph nung pinatakbo ko. Dahil nga sa pag umabot daw siya ng 60 kph, nag-overheat na yung makina. Kaya after ko magawa yung sasakyan, siyempre ni-road test ko. Pinatakbo ko siya ng higit pa sa 60 kph. Aba, may nag-react. Yabang ko daw sa kalsada dahil gumagamit daw ako ng busina. Para saan ba yung busina at para saan yung highway? Tawiran ba ng bata yung highway? Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong taga kung maningil. Tapos dinadagdagan nyo pa yung sira. Kaya pag dinala sa akin ng customer at nakita ko ito lang naman ang sira ng sasakyan mo, sinabi ko yung totoo. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, naninira na ako. Ganun ba yun? Pag sinabi ko yung totoong sira ng isang sasakyan, paninira na sa inyo yun dahil kayo ang unang nag-check up. Alam nyo mga boss, ganito kasi yung katwiran ko. Bakit pa kita pagagastusin ng malaking pera para ipambili mo nga ng pyesa kung kaya ko namang i-repair? Unang-una, magbabayad ka naman sa akin ng labor. Pangalawa, hindi naman lahat ng may sasakyan maraming pera. Pangit naman siguro kung meron kang shop tapos may sasakyan na nasiraan dyan sa harapan mo. Tapos ang papasok sa isip mo kung paano mo siya pagkakakitaan, siguro mali yun. Ako kasi mga boss, ang ugali ko kapag may customer na nasiraan ng sasakyan sa daan at libre naman ako at sinerbisan ko siya tapos naayos ko naman na yung sasakyan, after nun tatanungin niya ako kung magkano yung babayaran niyang labor sa akin sa pag-service na ginawa ko. Ang sagot ko lagi, bahala na po kayo ma'am or sir. Kasi nga ang mindset ko, hindi ako sigurado kung may pera yung customer. Kasi nga, hindi niya naman alam na masisiraan siya. Iba kasi yung naka-ready magpagawa. Siyempre may pera talagang dala yun. Kaya kayong mga mekaniko na galit sa akin, pati yung mga gumagawa ng mali sa kapwa, at lalo na yung mga may-ari ng shop na iba dyan, ilang araw na lang 2026 na. Tandaan nyo, life is short, na pag kinamatayan natin yung ginagawa nating panlalamang sa kapwa or masama sa kapwa, kahit padasalan ka pa ng kamag-anak mo hanggang sa dumating na yung paghuhukom, hindi na pwedeng burahin pa ng Diyos yun or kalimutan niya yung ginawa mong masama. Alam nyo kung bakit? Hindi papayag si Satanas. Alagay siya lang yung parurusahan tapos ikaw na gumawa ng masama, libre. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, fair pag humatol. Kaya nga sa Revelation mababasa nyo, hahatulan ko ang tao ayon sa kanyang ginawa. Baka naman may mga tuwiran dyan. Bakit yung nakasama ng Panginoong Hesus, yung dalawang tulisan, yung isa doon naligtas? Aba, ang kausap doon ng Panginoong Hesus Siya naman yung tagapagligtas at nababasa niya yung puso natin. Tandaan natin na may mahirap, kaya naman siya nakagawa ng masama, dala ng kahirapan. Pero ang nakakapagtaka, yung mayaman ka, tapos gumagawa ka pa rin ng masama. Ayun talaga yung totoong nakakapagtaka. Naku po, napunta na naman ako dyan. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Talaga to si Dirt Mechanic, kung ano-ano yung mga sinasabi, may nasasaktan tuloy. Alam niyo mga boss, kaya sinadya ko na wag kong i-pass forward itong paglagay ko ng rotor disc dito sa wheel hub niya, pati itong paglagay ko ng grasa at pag-repack dito sa bearing para matuto kayo. Ayun ang point. Ngayon, nagkwento lang ako ng kaunti para naman hindi ako mahirapan kung ano pa yung mga sasabihin ko. Ayan mga boss, di ba nakita nyo, after ko malagyan ng grasa itong loob ng wheel hub ni customer, na hanggat maaari, wag naman sobrang dami ng grasa na ilalagay nyo dito sa loob ng wheel hub. At dito naman tayo ngayon sa inner bearing niya. Dapat bago mo ilagay yan, nirepack mo muna. Importante na itong loob ng bearing mapasukan ng grasa para hindi siya magkaroon ng friction, hindi mabasag agad itong bearing. Ganon. Tapos yung oil seal, ilagay nyo rin. Kung medyo may problema na dito sa oil seal mga boss, pwede palitan nyo na yan. Mura lang naman yung oil seal yan, mga 200 lang yan Tapos bago nyo ilagay itong wheel hub nyo kasama nga itong rotor, punasan nyo muna yan para hindi nagkalat yung grasa dito sa rotor disc.
At pag medyo naparami yung grasa na inilagay nyo dito sa loob ng wheel hub, pwede nyo naman bawasan yan mga boss. At ito naman yung outer bearing, kung makikita nyo, nire-repack ko na rin yan. Importante kasi mga boss na malagyan ng grasa itong loob ng bearing kapag inilagay mo na yan dito sa wheel hub nya. Para nga pag umikot na itong bearing, may protection siya, nadudulas siya dito sa grasa. Tapos itong flat washer nya mga boss, ilagay nyo na rin yan. Actually mga boss, itong flat washer, ayan na rin yung pinaka-lock washer niya kasi meron niyang guide pag nilagay mo siya dito sa spindle. Tapos ito na ngayon yung nut, nilagay ko na siya mga boss. Tsaka ngayon ako gagamit ng pipe wrench para higpitan ko itong nut ng wheel bearing. Sa paghigpit niyan mga boss, kada ikot nyo dito sa nut or kada higpit nyo, ikutin nyo itong rotor disc. At kung sa palagay nyo maluwag pa, ikutin nyo pa ulit, higpitan nyo siya. Tapos ikutin nyo ulit itong wheel hub nya. Dapat kasi pag inikot nyo itong rotor disc, kumbaga suwabe siya, hindi siya maluwag, hindi rin siya mahigpit, ganun. Tapos ilagay nyo na itong cutter pin nya. Ayan kasi yung magsisilbing lock dito sa nut para hindi siya lumuwag or matanggal. Paano nyo ba malalaman kung tama na yung higpit nyo dito sa nut ng wheel bearing? Gaya nga ng sinabi ko, pag inikot mo yung wheel hub, wala siyang sabit, kumbaga swabing-swabe ang ikot. At syempre naman, itong center cap, huwag niyong kalimutang ilagay yan para yung grasa dito sa bearing, huwag tumapon. As usual, bago mo ilagay yung brake pad, dapat itong rotor disc malinis yan, wala siyang nagkalat na grasa. Tapos ikutin mo itong wheel hub mo, kung okay naman, hindi nagbago yung ikot, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper holder. Ipakapit mo na yung 2 bolt niya na number 17, tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17 para ma-final mo na yung higpit. At para hindi naman nakakahiya sa'yo, bago mo ilagay itong brake pad, linisan mo muna yan. Gamit ka lang naman ng liha para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng lining ng brake pad mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay naman itong brake pad mga boss, kung makikita nyo, meron namang guide dito sa brake caliper holder. Itatapat nyo lang itong brake pad sa guide ng holder nyo, tulak nyo na, okay na yun. Siyempre naman, siguraduhin yung lumapat ng maayos yung brake pad. At pag okay na, ilagay mo na itong brake caliper. Naku mga boss, kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo at ganitong klase, napakadali lang naman, hindi na kayo mapapagastos pa ng malaki. Wala naman yung timing. Ang mahalaga yung brake pad nyo, dapat makapal pa. Siyempre, kung manipis na yun, palitan mo na. At higit sa lahat, yung 2 bolt na number 14 dito sa brake pad, higpitan nyo ng maayos. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo ng 2 bolt dito sa brake caliper mo, idiretso mo na ngayon itong pagkakabitan mo ng gulong. Dahil nga yung mag-aalay nitong sasakyan, malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa. Kaya ikabit ko na itong gulong mga boss, tapos yung mga nut niyan, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo. Para sa bandang huli nga, walang problema. Before kasi mga boss, itong gulong, maluwag yan, kalog yan nung ginagalaw-galaw ko. Pero ngayon, chinek up ko siya ulit, okay na, wala na siyang kalog. Actually, sa kabilang side, na-check up ko na rin na okay, wala siyang problema sa bearing sa kabilang side. Dito lang talaga. Ayon nga kay customer, yung pyesa niya sa ilalim, kailan lang yan napalitan. Kaya dito lang talaga nagkaroon ng problema sa bearing. At dahil sa okay na ito, siyempre sinalpakan na ng aparato yan para sa alignment. Actually mga boss, ka-brother ko kasi ito si customer. Kaya sinamahan ko talaga yan para magpa-align. Actually mga boss, itong mag-a-align, masakit daw yung tuhod. Hindi siya makaakyat dito sa lifter. Kaya ako yung magsisentro nitong manibela. Kaliwat kanan! Dandan, tapat mo lang dito lang. Yan, balik. Hintayin mo Alam ko na yan, alam ko na. Huwag ka na maingay. Dati ako nag-a-align eh. Bagal eh. Yung inginig to lang, inginig. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Ayan na mga boss, kung makikita nyo, lumabas na yung toe in toe out nya.